Network Entertainment. Parang nagiging space din yun sa inyo para magparinig sa mga lalaki. Di ba? So ano ba, intentional ba yung mga ganun sa inyo minsan? Ako minsan towards GB, yung mga jokes ko kay GB, minsan oo. Kasi may mga times na hindi ko siya makausap sa problema namin. Tapos kapag ginawa ko na siyang joke, tapos natawanan na ng iba, wala na siya magagawa. So, mas madali siyang pag-usapan for us. Yeah. Yun yung intentional. Pero when it comes to yung general jokes about men, hindi naman siya intentional na talagang pinupuntirya ko. No. Pero yung intentional talaga. Yung Basta kausapin mo si JB. Pinaparinig niya sa open mic. ko Tsaka to. show. Nakatulala ka na nandyan naman. siya. Wala, iba na naman iniisip mo. Pakinggan mo to mamaya sa open mic. No? Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Show, powered by the Pod Network and Linya. Kasama natin ngayon, grabing puwersa to, no? Grabe. Ngayon lang ulit tayo may ganito karaming guests at ganito karaming babae. Jeannie Lakay, Diana Aaron Ang, and Kay Asco of Lady Bosses. Oo nga, Sabi mo, Ang. Oo nga. Ang. Sabi ko slang. Iba yung ang yun, no? Wag yung ang. Oo, ong na lang. Diana, of course, alam ko yung ong, no? Kumusta, girls? Welcome to the show, yo! Hello! Kumusta mga lady bosses? Isa sa mga favorite kong pangalan ng ng show, yung lady bosses. Sino ba nakaisip niyan? Jeannie, actually, Galing naman nakaisip niya. nagpa-poll pa kami noon. Tanong kami sa mga audience kung ano yung mga suggestion nila. Sa Pero Facebook, ganun. kami rin yung nasunod. Oo. Tapos may nanalo. Ano yung nanalo nun? Hindi ko na maalala. Parang Tapos hindi namin sinunod. Sisas. Hindi kasi, yung isa sa mga top, Sisas of Manila. So baka ma-cancel kami, Oo di ba? nga. Sisas of Manila. Pero pwede rin niya yan, ha? Pwede nga sana. Pero meron pa isa. Ano? Ako paborito ko to Yung Tech-Tectives. perspectives. Yun. Pero yun niya. yung Parang word. nakikita ko na ginagamit nyo na rin siya. Na hashtag. Okay na rin na hashtag yun. Ano? Oo. Pero ang ganda nga ng lady bosses. Double meaning. Alam niya naman linya-linya mahilig sa double meaning. Pero sa mga foreigners, kailangan namin i-explain yung lady bosses kasi baka isipin nila hindi Wrong kami spell. marunong sa Oo spelling. nga eh. No, mga Pinoy talaga na hindi marunong. Iba sabihin nila. Hindi, pero ano yan eh, conversation starter. Right. So pagka nakita nilang may something wrong, Oo nga, bigla no? pa nilang, bigla pa Tatanungin magiging nila. ano yun, mag-spark pa. Ba't ang bobo nyo? Ganyan. May spelling, brand nyo yun eh. Pero ano, Happy Women's Month, girls. Thank you. Kasi by the time na natin to, upload natin to, March na. Pero approaching pa lang ngayon. Ano. May ibig sabihin pa bang Women's Month sa inyo? Parang wala namang pagbabago. Oo. At saka ang unfair lang kasi Women's Month, one month lang in a year. Pero kung tibo ka, twice ka mag-celebrate ng Women's Month. Tsaka Pride Month. Di ba? Oo nga, no? Di-celebrate natin pareho para kasama tayo lahat. Gusto mo maging tatlo. Kailangan women ka, tibo at saka nanay. So, 3 times a year kayo sa celebrate. Pwede rin kung single mom ka, may Father's Day. Oo nga, sama mo na. Grabe, hakot naman pala kayo sa hakot kayo sa mga celebrations. So, buwan-buwan. Ano? Pero, well, okay din na yung Women's Month kasi nga nagkakaroon ng tema yung buong buwan, no? Although, syempre, yun naman yung default na ano natin, na dapat buong taon iniisip. Pero okay din na may spotlight on women every month, no? So, Women's Month, no? Pero, ayun, pwede nyo ba akong kwentuhan tungkol sa lady bosses, no? Kasi nakakausap ko naman kayo individually or dati nakausap ko na rin kayo dahil nag-perform na rin kayo sa Linya Land. Pero gusto ko rin marinig ng listeners kung paano ba nag-start tong pod nyo. Muna ka na, Jeannie.
Mauna ka na. Hindi kasi parang we're all female comedians pero ang pinakamatagal sa amin, veteran comedian, si Jeannie eh. So I think it was her idea plus Jeline. Kasi ang nag-approach sa akin, si Jeline eh. So hindi ko alam yung total idea of what podcasting is, etc. But we started, I think, almost 4 years ago. Oo. Parang 4th year na natin to. Oo. Wow. Tagal na rin. Happy 4 years, girls. Oh my Grabe. goodness, ang tagal. From 6, ilan na? Down to 3. 6 pala kayo noon pa. Nag-start yan sa Bounce Group. Like, dun sa... Ayun, Kasi lahat kami comedians, yung mga stand-up comedians, nag-open mic, gano'n. Nag-start kami sa Bounce Group na magbabounce lang kami ng jokes about women. Kasi usually, pag mga kabouncean mo, mga lalaki, medyo... Iba eh. Nag-tweak yung syempre mismong may essence bounce of the group joke. naman for the general na unisex. Meron din kaming bounce group for the women. So, parang magbatuhan kami, tsaka mag-rant na rin kami ng mga Issues namin sa mga buhay. namin Issues sa mga lalaking comedian. Mga reklamador natin. Reklamador. Ganda, reklamador. Diba? Gandang Tapos, t-shirt nagkaroon ng, ano kaya, mag-start na tayo ng podcast. Ano, yung jokingly. Na, Hindi ko na naabutan yung part na yan. Oo, parang Sinali joking. Lalo lang naman ako. Lalo naman ako. Start tayo ng ganito, start tayo ng, basta, lahat na lang. Tapos, nung sinabing podcast, ay, oo nga, pwede. Kasi nagsastart na rin Cool Pals nun eh, di ba? So parang, oo nga, pwede tayo maging next Cool Pals. sino kausap And mo after ito? 4 years, hindi pa rin. Sino kausap mo niyan? Si Jeline? Or Oo. iba pa? Oo, Sila andun Lou? sila Jeline, sila Lou, yan, sila Denden. Andun din sila, Lahat ng mga si Lou, female parang comedians napanood ko na that siya time. before. Lou Kasi Mendoza. nag-open mic siya. 'Di ba? Parang nag-open Yes. mic siya sa isang Cool Pals na event. Probably. Anyway, Probably. si Lou. Okay, meron pang, sino pa yung... si Denden Pascual, yung asawa ni R.A. Acuzar. Sila pa rin. na-meet ko na siya. Oo. Oo, na-meet ko na siya. Nag-aaway sila. Nag-rose battle. Nag-rose battle sila. Oo nga ba? Pero okay na sila. Okay na Nakasuot na sila. yung ring nila eh. Suot na. Masyadong, masyadong tinutuon ni R.A. yung pagiging usher niya. Oo nga, no? Di ba? Ganun si Usher, Playboy. di ba? Naging partner niya, di ba, yung yung isa sa mga members ng TLC. Si Chili. ba? Si Chili. Oh. Di ba, TLC yun? Oo. T-Buzz, Left Eye, Left eye. and Left eye Chili. namatay na. Si Chili yung partner Chili yung niya. pinartner ni Usher. Tapos niloko niya. Kaya siya kaya ano yun Confessions. Siya. These are my confessions. Siya pala yun for that. Yun, isipin mo, ginawa niya na kanta. Dati, hindi ka makakancel nun. Gagawin mo pang kanta. Oo nga, no? Mali na ginawa mo pang kanta. Oo nga. Yun. Si Kay, actually, later on na siya pumasok eh. Nakailang record kayo? Gusto ko kwento mo yan, Di. Sige. Ipamukha mo sa akin. Nakailang record kayo ng, Pwede ba magbura dito? Oo naman. nakailang record kayo ng first episode? Our first episode, we had to record it 3 times. Kasi the first 2, we wanted to make it perfect in a sense. Kasi it's about women in comedy. So, stand-up comedians doing comedy. Tapos, late na lang siya na-invite eh. So parang, sayang naman to first episode, wala pa si Kay. So 3 times po siya, paulit-ulit kami. Kaya naging perfect na sa third kasi nandun na ako. Ay, totoo, no? Nasuka. Nilunok lang yung suka. Kaya hindi ka namin ini-invite sa first 2 eh. Pero ito, parang iba yung naging chemistry, nung pumasok din iba yung naging parang team branding energy. Tsaka kasi iba-iba kami ng personality. Yun yung sigurong masasabi kong edge namin. Kasi eto, iba yung personality niya. OC siya, ganyan. Tapos meron siyang, alam mo yung madaming iba-ibang personalities. Si D, di ba, akalain mo ba naman makakasama namin si Madam? Yan, di ba? Hasyendera. ka na, makakadire. Tapos isa, may teacher na sobrang husky yung boses. Si Lou. Church dati sa Lasal. Tapos si Jilly. Na introvert. Introvert pa rin jokes niya, sobrang dark. Grabe, Published, iba-ibang personalities. Which no? is kind of our representation of women also. So when we do our comedy, may kanya-kanya kami mga audience, sub-audience, pero natatawa naman sila sa buong group din. Pero yun, sige, puntahan natin yung women in comedy, no? So,
kumusta nga yung experience nyo? No? Kasi syempre male-dominated space pa yeah. rin ang stand-up Yeah. comedy. No? And kaya ang laking bagay nitong may sarili kayong podcast eh. 'Di ba? Syempre nakikita naman namin kayo nag-guest din sa mga ibang pod, pero iba rin yung may sarili kayo. Tapos siguro may mga babae rin na mas talagang sa inyo nakikinig kung pagod na sila sa mga lalaki. Mga katoksika na mga lalaki. So, women in comedy, no? Paano kayo napasok sa stand-up comedy? And what led you to talagang deciding to go despite nga this space parang male dominated? Ako lagi ko na to sinasabi, wala akong choice eh. Kasi si GB yung partner ko. So parang wherever I go, kahit ayoko na siya. Alam mo yun? Si GB o yung comedy? Hindi, yung comedy. Yun lang. Like, kahit, kunwari, may times na napapagod na ako, na-overwhelm na ako, ganun. Wala pa rin eh. Kasi si GB, trabaho niya talaga to. And nasa loob ng family namin ang comedy. Right. Sa start pa lang. So kahit anong takas ko dyan sa comedy, wala. Hihilain pa rin ako pabalik sa comedy. So instead of parang tatakasan ko, aalis ako, edi embrace it na. Kumbaga parang wherever he goes, may comedy, sasama ako. So bakit, why not Might as jump well. into it Yeah. and be part of it. So parang kaya tumagal din ako ng ganito. At feeling ko, hanggat andyan si GB, hindi naman din ako aalis ng comedy. Galing. So parang sasabayan mo rin yung journey niya eh. Oo. Kesa parang nanonood ka ganyan, tapos tatry kang gawing iba. No, na although may marami kang ibang ginagawa na iba, Jeannie, no? Pero parang at least part ka pa rin ng eksena. Oo. Kasi nung nag-start ako, ang nangyari dyan, naiinis ako kay GB na laging tulala. Kasi tulala siya lagi, nag-iisip siya ng joke. Imbes na maasar ako sa kanya, awayin ko siya. Nag-comedy na rin ako. So ngayon, pareho na kaming tulala. So yun, hindi, Nakikita ko kayo sa likod ng show. Tulala talaga. So nag-gets ko na kung bakit. Oo. Wow. So ang ganda, no? Iba rin yung saya dahil journey yung dalawa. Oo. And hindi mo rin naman, I bet hindi mo rin naman siya gagawin just because kumbaga, gusto mo rin talaga siya. Oo. Tutuwa kang gawin siya. Kaya sustainable siyang gawin for you. Masaya tumawa, Ali. Iba yung dopamine na, Iba rin na yung ilalabas niya. magpatawa. Oo. And syempre, habang nagpapatawa ka, natatawa ka rin. Oo. Nakakatawa. So, baliw. Sige, di ikaw. Ako, I've always wanted to try stand-up comedy. October 2018, nag-inquire na ako sa Comedy Manila eh. Tapos sabi nila, subukan mo na muna manood. Di ko alam kung sino nag-reply that time. So nanood ako sa may Brad and Pitt sa may Sa Kapitolyo. Kapitolyo. So napanood ko sila, Doc Ramon, ganyan. Ando si Ray. Yung mga ibang kakilala ko na ngayon, nandun sila at an open mic. Tapos sabi ko, shucks, parang kaya ko nga ata to. Tapos to a point na gusto ko nang sumubok mag-attend ng open mic pero walang oras kasi I was still in corporate back then. Tapos naabutan na ng pandemic. So that time, I think my first very open mic, I wanted to learn more about it first. So I attended a workshop of Comedy Manila, Feb of 2021. Tapos sumabak ako sa open mic pero Zoom, April 2021. Tapos from there, yun na, tuloy-tuloy, more of Zoom. Tapos ang first ever live open mic ko, the following year na. Kasi doon na nagbukas yung mga bars, etc. I wanted to do it because I think I'm funny. Assumer. Kailangan. Yun nga yung parang long time battle ko eh. Parang in my head. Are you supposed to be funny to begin with or you can learn it? So I think I was somehow innately funny because of my dad and my mom. Kasi parang combination nila. Nakakatawa yung dad ko. Mom ko naman, very bungis-ngis. So I'm kind of both. Parang sometimes I laugh at my own jokes. Kahit walang tumawa sa audience, basta ako natawa ko lang na kayo. Di ba? Parang ganun. So there, you must be innately funny, but it's still work. You have to write your own jokes kasi lalo na sa industry natin, Iba yung format. bawal. Iba Ibang yung format. format. Originality May science, is very no? important. Hindi siya parang content na may maging viral, gagayahin mo na, okay lang eh. Tsaka timing.
timing, delivery, even the pauses where you need to pause before saying the punchline. It's a science on its own. Parang sport din, no? Kailangan mo aralin. Kailangan mo practice, no? Gusto ko, teka lang, dahil sa sinabi mong sport, yung last na linya show, after, kasi di ba may joke ako na yung tumatakbo kunwari. Alam mo, after nun, Pagod na pagod ka. Naging totoo. tapos sabi ko, GB, hindi ako makahinga pagkatapos ng set ko. Nakapagod naman kasi joke mo Tapos na yun. sabi ni GB, meron din siyang ginawa tapos habang ginagawa, hindi niya kasi ender yun yung joke niya na yun. So parang after Nagpalpitate? nung joke niya na yun, talagang pagod na pagod siya na parang hindi siya makahinga. Tapos sabi namin after nung nung set namin, sabi niya, kailangan na natin mag-exercise para sa comedy. Grabe, buwis buhay yung show nila na yun. So si Ginny Nigel, si GB parang may kumurot daw sa puso niya. Oo, kaya umupo siya. Sabi ko, GB, wag dito. Gagawa ka namin ng rebulto dito. Kaya ginawa ko na ng t-shirt. Baka sakali eh. Ganda na segue. Ayos ba? Ayos ba? Ginawan ko na ng t-shirt. Sabi ko, mamaya dito matulog si GB. Kasi pag joke niya nga, umano siya, meron siya nung gumaganon siya. Tumatalon siya. So biglang siyempre nabigla siya eh. Kasi di ba nakatayo lang siya the entire time. So biglang may isang jolt siya ng energy. Nakakatakot. Kaya nga, buti nakaupo siyang gano'n. Pero totoo, comedy I think is kind of like a sport Wait lang, and di ba hobby. pati si Vic? Nung Oo. na yeah. nag-split siya. Oh my God. Ayun talaga, na-ER yata siya, no? Grabe, buwis buhay talaga mag-comedy. Hindi naman sa bit mo. Kasi kami hindi ito sumasayaw to eh. Oo, sumasayaw din siya. O sige, mapunta tayo kay Kay. Sumasayaw si Kay. So, eto na nga. Bago Ayun. ako mapunta sa comedy. Gusto ko talaga kasi Ali mag-artista. Ay, okay. Gusto ko talaga yan. Growing up, lagi ako nanonood nung Little Miss Philippines. So, ang tatay ko, lagi siyang magsasabi na, ay, kaya din ng anak ko yan. Sige nga, anak, pakitaan mo. So, dalawa kami, sinasayawan ko siya, tuwan-tuwa siya. So, feeling ko, ang galing-galing ko. Di ba, pagka na-appreciate tayo ng parents natin, di ba, nabuboost yung confidence. So growing up, lagi ako naghahanap ng paano kaya ako mag-aartista or paano kaya ako makakapasok sa industriya. Parang ganyan. So, nandyan na, nag-try ako magsayaw-sayaw. Di ba, sa school may mga dance club. Pucha, hindi ako natatanggap. Sabi ko, bakit? Sabi ng tatay ko, ang galing ko. Ay, pero magaling nga siya sumayaw. Sige, okay, hindi. Tapos, nag-plus size model ako. Yun naman, medyo nag-okay naman siya kasi naging ramp model ako. Kaya lang, hindi What year was this, Kay? 2017-18. So, parang height ng mga body positivity. Oo, yung mga, basta ganyan. Oo. Tapos, hindi ko na siya natuloy dahil nagka-fracture naman yung tuhod ko. Kasi 'di ba pagka ganyan, lagi ka naka-high heels, ganyan. Hindi ko na siya masusuot. So nag-stop ako until nag-pandemic na. Ako nauna ako maging fan ng Cool Pals. Tapos nagkaroon ng online open mic. So isa ako dun sa mga first ako pala ata yung unang babae. Sa Sabado de Bomba. Oo, unang Doon ako babae sa kabilang nag-open grupo dati. mic. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa nilook forward ko na magkaroon ng open mic, ng live open mic. Sa ano pa yon? Sa Mandos. Mandos. Oo. Kasabay mo si Chi, tsaka si Sari Estrada. Oo, Naalala mo correct. yun? Tsaka nandun si Lou, ganyan. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na siya. Na hindi ko nga alam na kaya ko pala siyang gawin. Hindi, tsaka parang malaking factor na magkakasama kami. Oo. May nagbo-boost sa'yo na, Oo. kaya mo yan, sige, sulat ka pa. O kaya pagka hindi masyado maganda yung sulat mo, try mong ito yung gawin mo next time. Or Baka just the mas energy when mag-work. we're together. Kasi Oo. pagka Oo. female, pag kunyari may female, tapos in a male-dominated, like what you said, minsan nakaka-intimidate, honestly. Tsaka parang yung all eyes na iba yung tingin. Hindi sa pag mali siya. Ibang tingin na parang, babae Parang kaya-kaya nito. Oo, yung ganyan, yung ganyan. Anong nagiging take nyo sa ganun? Kaya mas challenge kami na galingan. So mas ginagamit nyo siyang fuel kesa panghinaan. Pero natural na, syempre, pwedeng mapanghinaan ka ng loob. Oo, Pero parang fuel yun to To drive you further. Tsaka may times na kapag kunwari open mic lang, yung simple open mic lang, tapos maraming babae. Tapos talagang pinapanood ko lahat ng mga babae. Kasi may times na sa sobrang haba ng line-up, kasi open mic, noon ang haba ng line-up, tapos ang daming mga lalaki, tapos pag maraming babae, talagang
papanoorin ko talaga yung mga babae. Tapos, pag nag-kill lahat ng mga babae, sasabihin ko sa kanilang lahat, uy, ang galing natin tonight. Yung mga ganon. So, parang sila, babalik talaga sila. Kasi, pag sinabihan mo sila na parang ang ganda ng joke mo ngayon mas maganda yung feeling. Kesa yung So, walang... masasabi mo ba, Jeannie, na mas nanggagaling sa co-females yung energy para magtuloy kayo? As sa akin opposed malaking to men. factor. Meron din syempre men, pero mas sa babae. Oo. Kasi mas mabavalidate kapag kapwa mo babae. Kasi pag lalaki, parang hindi naman sa hindi nila nagigets, pero iba yung validation pag babae yung nagsasabi sa'yo ng praises, ganyan. It's coming from co-female comedians and the female audience. Kasi pagka naabangan ka na, for example, ng audience na babae, tas natuwa sila, mas iba din yung feeling eh. Kasi kami, for example, in a lineup of 10, isa, dalawang babae lang yung magiging comedians, niche na siya eh. Na iba din yung pressure na we represent female comedians, we really have to be funny. And ano rin, no? Parang, kasi gusto ko yung tanong if parang, ang nasa isip nyo ba agad ay female audience? Kaya parang, female-related jokes. Pero parang pag guys din kasi, naturally, yung mga katitian din natin. Alam mo yun? Parang nabahuan ako agad. Asim. Di ba? Hindi, at saka meron Natural kasi pwede kasi halos magpare-parehas na sila ng joke. Right. Dahil same reference lang puro lalaki. Tapos sunod-sunod. Unlike nung pag kami nasingitan ka na babae, ibang Singit perspective na babae. naman. Kumbaga same topic, Oo. pero iba yung Ibang atake. correct. Parang biglang, oo Female nga, no? perspective ka. Parang iba siya. So kung female ka, makaka-relate ka. Kung guy ka naman, maintindihan mo rin yung experience ng mga babae. Ako masasabi ko yung jokes ko pang lalaki eh. Oo. So, so mas ilag ako magbitaw pag maraming conservative na babae sa audience kesa yung pag maraming lalaki, game ako. Parang ganon. Pero linalagyan ko din siya ng parang, saan yung mga babae dyan? Yung mga ganon. So, or naisip ko na kung may audience na babae, maiisip niya na, pwede din palang sabihin ng babae yun. oo. Oo, exactly. Kunyari may mga yung mga off topics, yung mga hindi naman Or masyadong vulgar, or too Parang, dark. okay lang palang magsabi ng ganyan pag babae, hindi lang pala siya panlalaki, parang ganun. So, syempre, no, nasa context naman ng stand-up comedy na parang may pagka-anything goes. Pero, kumikilos pa rin naman kayo sa society Exactly. na labas sa comedy. Yeah. So, parang nakakarinig ba kayo ng mga kung ano-ano from other people na hindi sinasabi ng babae yan? May mga ganun pa ba? Oo, yung mga matatanda na conservative. Pero, yun yung mga, hinahide ko yung mga ibang post ko sa Facebook. Alam mo yun, yung mga ganun. Yun yung mga klaseng tao na pag magpo-post ako, ay, kailangan ko i-hide kay ganito kasi baka ma-judge ako. Pero, mangilan-ngilan lang naman. Hindi siya yung affecting sa sarili ko na maging ako. Yun yung isa sa mga naging problema ko at first, why I wanted to why I was hesitant to try stand-up comedy. Kasi it's more of a feeling that you get out of society, not an actual thing that they tell you. Yung may mga bagay nga, the taboo things that we know that we cannot talk about, like sex or pagbumura. Babae na nagbumura. Hindi rin. Para hindi open yung society sa So, ano ba? Liberating din sa inyo? Or parang syempre, yun nga, parang expression ng natural selves nyo. Kasi sa totoo naman, iniisip nyo naman talaga yun. Bakit ba kailangang hindi namin sabihin yun? Parang ganon. So parang space din siya to really Release. and Yeah. And siguro kung audience ka nga, tas parang hindi nga used yung ibang tao siguro na females talking about these things. Or yan, nagmumura, ganyan. Baka may impact din sa kanila kasi kung Pwede sila rin pala, mismo nararamdaman yun at wala namang masama doon. Magkaiba kasi yung... Tapos pag tumatawa yung audience, di ba? So parang, okay lang pala. Oo, pwede pala. Kasi hindi naman, di ba? Magkaiba naman yung paggawa ng masasamang bagay or pagsabi ng masasamang bagay sa mga bagay na sinusuppress lang tayong sabihin na totoo naman. Di ba?
So, may ganong effect din siguro sa female audience. And we again, hope so. sa guys din, pag naririnig namin siguro sa inyo, parang naano rin kami na parang Tatauhan. oo, natatauhan din. Alam mo yun, parang nagiging space din yun sa inyo para magparinig sa mga lalaki. Actually. Di ba? So ano ba, intentional ba yung mga ganun sa inyo minsan? Ako minsan towards GB, yung mga jokes ko kay GB, minsan oo. Kasi may mga times na hindi ko siya makausap sa problema namin. Tapos kapag ginawa ko na siyang joke, tapos natawanan na ng iba, wala na siya magagawa. So, mas madali siyang pag-usapan for us. Yeah. Yun yung intentional. Pero when it comes to yung general jokes about men, hindi naman siya intentional na talagang pinupuntirya ko. No. Pero yung intentional talaga. Yung Yung kay basta kausapin mo si GB. Pinaparinig niya sa open mic ko siya to. show. Nakatulala ka na nandyan naman. siya. Wala, iba na naman iniisip mo. Pakinggan mo to mamaya sa open mic. No? So medyo ganun. Tama, no? Parang nagagamit nyo rin yung space na yan to express yung message na yun. And in a fun way. Pero opening siya to an actual discussion siguro. Oo naman. May usap naman. Oo, after may kay usap JB. naman. Tsaka lalo ngayon, Ali, 3 na kaming moms. So, syempre pag sa bahay, kailangan namin maging prim and proper. 'Di ba? So, sa gabi, yun na yung time namin na sabihin lahat ng kainisan namin maghapon. Parang safe space namin. Right, yeah. Ganun siya. Kasi, katulad si D, meron siyang ibang ginagawa. Meron siyang sa banana. Alam mo, kailangan niya maging formal. So, ito yung other side namin. Nadadala nyo ba sa other side ulit yung kakulitan nyo? So, kunyari, sasabi mo, sa gabi, magta-transform na kayo. Transformation pala tayo. Pero yun niya, dahil, kunyari ngayon, napaka-natural nyo kung paano kayo talaga. Nadadala nyo ba yan to sa bahay, sa kids, ganyan, na hindi nyo na napapansin? Ako, oo. Oo. Actually, yun nga yung napansin ko nung corporate life ko, ang daming nasuppress sa akin. Like, I couldn't even dress up in a way na I wanted to. Kasi naka-uniform ka, naka-shirt jack ka, hindi ka pwede mag-skirt. Kung anong suot na iba, dapat yun din suot mo. Dapat naka-heels ka pag nagpe-present ka. So, doon ko na-realize, why should I conform to a certain type of box? This is not me. So, nung nalaman ko na I can do comedy, I can even add a little of my personality in my brand, mas naging totoo ko sa sarili ko. Which is a big factor in life, di ba? In general. Wow. Grabe, no? Pero so, parang yung effect at impact sa inyo ng comedy nung pinasok nyo siya, no? Pero, ano yung mga bagay na pinagsisisihan nyo? Wow, sa comedy? Sa comedy? Sa comedy? Sa comedy, simula nang pinasok nyo to, ba't ko meron ba mga ganong moments? Ay, ako Ba't ko pinasok meron. Nung to? nakilala ko sila. Grabe naman to, Kay! Hear me out! Hear me out! Hindi kasi, hindi ko talaga kasi alam na naseseryosohin ko siya at tutuloy-tuloyin ko siya. So dahil merong lady bosses, wala akong choice. Hindi naman walang choice, pero parang, may recording tayo. Kailangan natin mag-show. Talaga ba? So, nadagdagan yung trabaho mo? Hindi, parang gusto ko sabihin sa kanila na wala kasi akong balak itong pangmatagalan. Kay, akala ko sagot mo. Itatry ko lang. Akala ko Pero wala kang balak since na- mag-anak. Kwento mo rin. Ay, wait, isa pa yun. Sagot mo eh. Yun, pero yun talaga. Kasi nga, like what I've said, na naghahanap lang ako ng Hobby. ng hobby at saka ng gateway to Entertainment. stardom talaga. Ito na yun. So, stepping stone mo lang pala ka. Basta ganon. So, pero in a good way. Na at least meron akong, alam mo yun, palagi nilulook forward. May gagawin, may sense. Parang ganyan. So, yun lang naman. At saka, yun nga nung naging... sa lahat, well, ang daming episode kasi na lagi kong sinasabi na ayoko mag-anak kahit kailan. No, ayoko talaga. Kahit anong mangyari, ayoko ng bata. Tapos isang beses, bigla ko na lang sinabi sa kanila, girls, buntis ako. Nauna kasi si D magbuntis. Kasalanan mo. So feeling ko Nakahawa meron siyang baby dust ng mga panahon na yan. Oo, nahawa ka. Tsaka, back to back. Oo, black to black. Black to black pala kasi talaga. Imagine, Ali, 5 months yung Panganay. firstborn ko. Salamat ko, buntis na naman ako.
Pero kota ka na, boy. So yun na kay, kung may gusto kang bagay, dapat ayawan mo muna. Oo nga. Shucks, oo nga, no? Ayaw ko maganak. So it's the magkaanak ka. opposite of manifest. Oo. So, manifests. Makafal, makafal. Makapal. Oo nga. So parang, yun nga, parang medyo aksidente rin sa'yo yung comedy. And then ito na, nagtuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy. And Ilang then- mag-apat na taon na kami. Oo. Galing, Pero yun, galing. going back to yung meron din bang, hindi naman, loko lang syempre yung may Oo, pinagsisisihan. yung ayaw namin. Pero parang syempre, ang tagal nyo na rin sa sa comedy scene as women. And syempre sabi nyo nga may mga parang hesitation kayo, kaya meron kayong mga iniisip na may kaba kayo kung ano magiging experience nyo sa mundo na to, sa industry na to. And ngayon na 4 years na, may mga takeaways Regrets? din ba kayong, Ano? hindi naman, realizations. Siguro na, na not necessarily good or blessing, or pero parang, ewan ko, parang napapaisip kayo. Ewan ko, parang ganun. Siguro yung ako kasi oo lang ako ng oo sa shows. Ganyan yan ngayon. Kahit Oo, as in super oo lang ako. Benefit show, kahit walang minsan, bayad. Sige, kahit go. minsan yun, benefit show, walang bayad. Oo, go lang. Alam mo yun, yung parang hindi ko alam na, kasi hindi ako ma-schedule, hindi ako organized na tao talaga. So parang oo lang ako ng oo. Hindi ko alam na that night, meron pa lang akong gagawin. Tapos kinabukasan, nag-oo ako sa umagang-umaga. Kumbaga parang napapagod ako sa oo lang ako ng oo. Yung lahat na lang inuoohan ko, tapos biglang aligaga Patong-patong na na, ako. oo. Tas patong-patong Patong-patong na na yung ako. mga kailangan So gawin. parang siguro, sobrang dami kong inuoohan na gigs. Yun yung medyo sinisisihan ko na nawawalan na ako ng time sa sarili ko. Pero sa bahay, meron talaga akong time for the kids talaga. Yun talaga ang meron ako. Pero yung time sa sarili ko na huminga, nawawala dahil oo lang ako ng oo sa mga gigs. And ganun kasi yung eksena rin with with stand-up din dahil maraming shows. Oo. And Patong-patong. dahil nga siya ngayon parang nagbo-boom. boom siya ang daming venues for stand-up comedy. Oo, So, parang sinasabi ko sa sarili ko na sana may time din ako na maghindi. Pero pag sinasabi ko sa sarili ko na maghihindi na ako, biglang oo pa rin ako ng oo. Kasi masaya siya. Masaya naman siya. Hindi Totoo dahil siya. sa ayoko na siya, masaya siya kasi. Kaya hindi ko mahindian. ikaw medyo kakaiba lang yung question ko pero Hindi, totoo. I understand your question. Sa akin, related to stand-up comedy, my realization is you have to write jokes for yourself first before the audience. So your authentic self will come out and it's more difficult for others to copy it. May time kasi pag kunyari open mic, kita mo parang, ba't pare-parehas yung mga theme? Tama. May time na all political, may time na all religious, All dark. all Bisaya jokes. Oo. All about LGBTQ, kahit hindi naman sila tibo or bakla. But write jokes for yourself first. If you think it's funny, then that's good. If it's funny for the audience, then that's even better. Pero you start with what's funny for you first. parang you are your first audience, parang Yes, you're your oo. first fan. Oo. Parang ikaw muna matawa. Ikaw muna. Tsaka yung mga boses sa utak mo. Baliw na. Hindi totoo. Kasi di ba, kayo ba may mga boses sa utak? Oo naman. Ayan, no? Iba kasi wala. Oo. They don't have conversations in their head. Meron ka ba, Ali? Oo naman. O yun. Oh, shucks. Baliw I think tayo na. creative people talaga madaming boses sa ulo yan. Kasi ang daming Tama. ideas diba? Kasi may mga kilala ko, wala daw. Pero more technical nga sila. Tama. So, logistics person, for example. Wala silang boses sa utak nila. So, there. That's for me. Oo, audience muna. Ay, Yourself sarili first. muna. And, Ito pa, meron pa ako isa. Yung, alam mo yung sobrang excited ka, lalo na after the show. So magpa-party ka, you will stay with the other comedians na celebrating and all. Tapos, parang mauubos ka, kinabukasan wala ka ng energy. So parang yung pinagsisisihan ko is, I do that all the time. Na parang sana may discipline ako sa sarili ko na parang, sige, after one drink, okay na ako, tas alis na ako.
Pero may kasama ka naman eh. So Oo, safe ka naman eh. Pero talagang ine-extend ko hanggang sa maubos yung saya. Tapos uuwi na ako. Tapos kinabukasan, wala na akong energy. May time, di ba? Hanggang 4 o'clock yata kayo ni Kay. Oo. Hinatid, nag-convoy pa kami, pauwi Anong sa oras kanila, 6:00 ng Oh my umaga. God. So may ganon. May mga times na yun yung pinagsisisihan ko na masyado akong masaya dun sa show. Wala na akong disiplina sa sarili ko. Iba yung comedy high din kasi. Iba rin yung bumomba ka. Pero it's not something we regret after kasi we learn from it also. Parang iba rin pala sa situation yung tatlo, no? Kasi tatlo kayong parents na may family. Oo. So parang ano rin ba, factor din syempre na, yun syempre kailangan mong gumising ng maaga, may mga bata, and yung eksena ng comedy ay late night, Oo. 'di ba? Oh. So iba rin siguro kung wala ka pang mga anak eh. Oo. Sobrang malayo yung opportunities na makukuha mo kapag single ka. Wala kang obligasyon na mga anak, ganon. Mas kaya ng mga single ang Yung Karirin. naglagay Karirin ng, talaga, oo. ng gigs, no? Oo. Pero siguro dahil nga parents na rin kayo, parte na rin yun nung nung umbrella of topics na pwede nyo Oo. O mas lumawak. lumawak and mas relatable din. Tulad mamaya, may show kami, tas all moms. Umabot ng overbook na nga kasi parang Oo, dapat parang 50, 80 tas na nag-80 na. Kasi ang dami talaga mga nanay want to watch a comedy show to unload also their stress in life. Para makalabas ng bahay. Diba? Correct. No. At saka ang ganda kasi 6 to 10 lang siya. So 10 p.m. tapos Tapos na yung na. party, pwede na mag-uwian. 'Di ba? Hindi puyat, walang puyat. Actually, umuurong na nga no? Umuurong na rin yung mga shows ngayon. Oo. Nagiging mas maaga na. Oo. Oh, may 4 o'clock pa nga minsan eh. Pero yung event mamaya, it's called Done by 10. It's intentionally meant to end early. Para alam ng nanay din na hindi kayo mapupuyat sa event na to. Ang ganda. Yung show namin, sino ba to? Yung kay Red before, 3 o'clock ata kami ng hapon. So kape na lang yung sinaserve namin. Hindi, Basta iba ba yung tawa pag gabi tsaka sa hapon? Parehas lang. ano? Ikaw mas lively pa nga pag hapon eh. After coffee, di ba? Oo. Kailangan magpaulan ng kape. Kasi kung wala, siesta ng mga tao eh. So, 'Di ba? Pero okay din yung oras na yun. Kasi patay na oras yun sa iba eh. Na, yun yan, tutulog o kaya Oo. Yun yung At least, downtime nila. Downtime nila, productive. Tapos pagtas silang manood ng show, sakto siya pang dinner. Oo. Pero may 3 o'clock prayer. Patay na. Patay nga. Patayan Diyos. Patayan Diyos. Kaya saan mo kasi 3 patay? o'clock. Oo, 3 o'clock prayer. So, totoo nga pang kailangan buhayin ng comedy. No? Pero kumusta ang eksena when it comes to female comedians, no? Female na comedian pa, no? Pero dumadami ba? Gumagaling? Anong situation ngayon? Siyempre nung pumasok kayo siguro mas konti pa. Parang kaya compelled kayo to go. Si Jeannie siguro dahil nakita niya, ayun niya, Cool Pals na, ang dami ng guys. Tapos parang, uy, ako gusto ko rin. Tapos unti-unti nakaka-influence ka rin ng other female stand-up comedians. No? Ngayon, would you say na nag-grow, dumadami, nagsastagnate? Sa akin, kasi I do also shows with Bitches and Stitches. So sila talagang mga all femme ang theme nila. So parang yung mga audience nila, LGBT, mga babae. As in, parang 80% ng audience nila mga babae. So ang saya din minsan ng shows with them. Kasi yung mga babae, kapag babae, alam mong babae lang, yung group mo lang talaga nandun na puro female topic. Talagang, alam mo yun talagang Iba yung tawa ng iba yung babae tawa din. nila. So iba din yung energy na napupunta sa mga comedians katulad namin. So lalo pa kaming aarte sa stage na i-exage pa namin. So parang every time na nagkaka-shows na all female, talagang iba yung energy. So pag nagkakaroon ng mga ganon, nagkakaroon ng mga all female shows, yung mga audience na mga babae, halos first time na manood, sila din yung bumabalik for the open mic, tapos gusto din nila mag-open mic. So, ibig sabihin, dumadami din sila na gusto mag-try. Sumubok. Kasi Tapos kaya kapag pala. nag-try na sila, meron din yung pag nag-try, tapos hindi natawa sa kanila,
magsa-stop muna. Pero meron din yung, kasi ang ginagawa namin sa Comedy Manila, pag first time talagang, yeah! Oo, para Alam mo maingganyo. yun? Oo, para bumalik. So, may mga babae din na bumabalik. So, may mga new open micers na mga babae na nagtatry-try na rin sila. So, feeling ko dumadami naman. Ako parang dagdag bawas eh. Dagdag bawas. Try tapos ang dami rin kasing art forms no? Parang may makikita ka mga magta-try and then may magsistay. Meron ding magta-try ng iba ulit. Parang ganun. Oo. Pero may mga ibang matagal na sana na umaalis. Si Joyce, Jeline, ayaw na sumubok ulit. Yung mga sanang headliner na ngayon, umaalis eh. May mga nangyayari sa buhay na ayaw na nila bumalik. Well, yun na. Parte talaga, no? Na, kumbaga, kung ano man nangyayari sa buhay, depende rin kung anong life stage ka, no? Kung sa career mo rin as a comedian. Kami, we had to stop for a year because we gave birth. So, it would never happen to guys na mag-paternal leave sila for 1 year from comedy because they had a new baby. I don't think it will ever happen. Pero may perks din na kahit dahil konti lang ang babae, mas madali kami nabubuk sa mga totoo shows. naman yan. Oo. So, yung tinatanong mo nga na March, yun yung yun yung Christmas namin. Kasi may mga corporates kami. Grabe, busy kayo. Kaya February ko kayo binuk eh. Kasi March, mahirap na kayong hagilapin. Tsaka ito, i-share ko pa, kapag yung babae, depende kasi yung cycle namin, it all is about the cycle ng menstruation kasi ang nangyayari sa buhay. Kasi hormones yun eh. So pag, kunwari, nagpatawak ka, kunwari, may gig ka ng, kunwari, sa 27, tas yun yung time na talagang moody ka dahil sa hormones mo, iba yung dating mo sa stage Ay, eh. totoo yan. Versus dun sa, yung wala, yung nandun ka sa gitna ng, ng cycle mo, dun ka talagang energetic, dun feeling mo maganda ka, feeling mo Komportable magaling ka. ka. Iba talaga siya per month. At saka yung Depende. line-up ng joke, iba. Pagka nasa mood ka ng moody ka, parang lahat ng jokes Galit. mo, galit, Ang- runs, ganyan. Pag nasa happy ka, masaya yung Oo, iba mga talaga. sasabihin mong jokes. Hindi ko siya ma-explain, pero feeling ko yun na yun. Nasa moods nung, iba eh, At a certain per month talaga. show kung Oo. nasaan ka. I never looked at it that way, but come to think of it, Oo, totoo. diba? Totoo siya. Kaya yung lineup ng jokes, every show, nag-iiba-iba yan. Hindi siya isang, ito din yung gagamitin ko sa show na to. Hindi eh, nira-rumble-rumble mo, depende sa mood mo. Ganyan. Oo. Tsaka ramdam Ganun mo pala eh. sa- Ano yan ah? Oo, parang may science din talaga Oo. for the women ha. Kasi halimbawa, meron ako ng isang show natin, sabi ko, bomba. Hindi ko gusto yung set ko. Pero pagkarinig ko sa iba, parang okay naman ah. Pero iba yung feeling mo inside. Alam mo yun? Oo. Yan ang hindi nakikita, no? Oo, hindi. Hindi nakikita ng audience. Yung Hindi regla. na. Oo. Ako minsan nakikita ko yun. Sinasara ko ulit. Anong tawag dito? Pero, yun may ganun niya no? Sa guys kasi nga wala eh. Kapag ka puro, anger or angst, ganyan, sa guys, ganun talaga siya. Consistent na. Oo, di ba? Consistent Pero, sila. kayo depende nga sa, sa buwan. Oo. Oo. Sa Kung cycle. Oo. nasaang part ka na. So parang kayo, inaano niyo ba yun? Parang sinasakyan nyo na lang yun? Parang yun nga, kung nasa ganung state ka, parang mas, Embrace it. Oo, whatever. embrace na Ako lang. linalabanan ko eh. nilalabanan mo. Tinatry mo pa rin yung maging energetic kahit Oo. yung nasa ka na, pababang mood ka. Oo. Ang hirap. Para hindi Lalabanan siya yung ko. mag-dictate, ikaw pa rin ang Oo, mag-dictate. kasi kung ipapakita mo sa audience na parang down ka and all, mararamdaman talaga ng audience yun. Tsaka maaamoy nila. Oo, hindi naman. Nagpapalit naman ako. Oh my God. Pero, pagdating sa audience naman, male versus female, would you say na sa experience nyo, mas iba ba patawanin ang lalaki sa babae? Mas mahirap ang babae eh. Kasi hindi sila yung out loud na tatawa. Or silang Chinese. Oo nga, Filipino nung show audience, kay GB, di ba parang inaano ni GB yung isang Chinese halos halos hindi niya malabas, kaya pinapalabas. Pero lalaki, Oo.
Oo nga, no? Kasi nga pag girl, parang pag tumawa ka ng ganun, Hindi, sabihan ka. gagawin na hampas. Pakikita mo, tawang-tawa na sila pag hinahampas na nila. Tsaka Yung minsan ganun. naka-silent yung tawa ng girls. Oo. Di ba, tawa-tawa yung mukha, pero walang sound. Walang sound. Unless it's a female show. Oo, Yung sa unless Bits it's and a- Stitches. oo, Na lahat babae. yung Mga niche magkakaibigang babae. Yun na, hampasan na yun. Oo, So, yung na- hampasan with Tsaka minsan, nangyayari kasi may mga Halakhak. shows kami na may couple palagi. Pero ang nangyayari, yung babae yung nag-aaya dun sa boyfriend niya. Na sumama dun sa show. Oo, pag tinatanong namin, ba't ka nandito? Parang kasi yinaya ako ng girlfriend ko yung mga gano'n. So, yung mga babae talaga ang may gustong pumunta sa comedy show. Pag mga babae yung nasa lineup. Isa sa mga magandang compliment na nakuha namin, mas nauna silang listeners na Lady Bosses, saka sila nag-Cool Pals. Wow. Diba? Pero isa lang siya. Well, at least may isa. Lumabas na kayo dyan, yung mga ganun. Ano. Tapos nung nalaman na nila yung Cool Pals, hindi na sila bumalik sa akin. Isa lang naman. Ay, at saka meron nanood ng show natin. Tapos nag-open mic siya. At magaling na siya ngayon. Sino? Si Patrick Si Patrick Bobby. Bobby. Oo nga. Nauna siya manood ng show namin. Talaga? All female. Ladies' Tapos, Ladies Night. Tapos Ng nag-open mic siya. Oktoberfest. Ngayon, galing niya na. Grabe, produkto Diba? pala ng Lady Bosses si Pinanganak namin si Patrick Patrick. Bobby. Ang laki doon ha. Oo nga, tulong-tulong ngayong inilabas si Bobbies, no? Nung nanganak, parang daing yung nilabas nung si Yan, Bobby. Lady Bobbies. Padaing. Grabe, may airtime pa si Bobbies dito sa atin. Pero nakakatuwa, no? Parang kayo ba, ano? Nakikita ko kasi, syempre, ako, matagal na akong fan ng comedy scene. Start pa lang sina GB, sina Victor, sina Red. Sa tabi na rin ako. Parang nakikita ko talaga yung growth ng community. And nakakatuwa lang na ang daming nabubuong subgroups din, no? Sa comedy scene. So, Comedy Manila, biglang may Cool Pals, may group din si Red, si Victor, may Lady Bosses, ganyan. Sina Jomar, yung mga nag-open mic, may Buhangin sarili na rin Brothers. silang mga grupo. Ayun nga, parang sa inyo, parang, ano ba? Parang, ramdam nyo rin bang yung growth ng community and ano yung effect din sa inyo nung being part of this community? Kasi hindi na lang siya nasa shows no, na parang ibang aspects ng buhay ng Yeah. mga audience nakikilala nyo na rin, Oo. pupunta na rin kayo sa mga kasal nila, mga ganon. Diba, ang daming kwentong ganyan for sure sa comedy scene. Pero kumusta? Kumusta na experience sa inyo na ganyan? May mga ganun ba? May mga exceptional na kwento rin ba from the community? Oo, masaya siya kasi alam mo yung bigla na lang dati kasi nung iilan pa lang like 'di ba nung magkakasama tayo sa Tomato Cake. Para siyang isa lang yung direction. Ngayon parang Boom. lahat na Oo. yung direction, may LGBT na, may all women's na, may konyo na, may kalye na. Alam mo yun, yung parang lahat ng klase ng comedy na pwede mong marinig, meron na. Hindi lang yung parang, ayoko pumunta dyan, puro Inglesero naman mga yan. Hindi, you already have a choice na puntahan. Meron ka ng menu. Alam mo yun? Of comedy. Kaya maganda siya. Nung una, parang medyo nagka-clash na parang, ba't kayo gumagawa ng ibang grupo? Ba't iba yung ba't kayo lang? Yung mga ganun. Kasi may ngayon, naiintindihan na namin na may niche market talaga na kailangan i-cater namin dun sa Kumbaga parang kung saan rin kami nag-e-enjoy, tapos mamamagnet din namin kung sino yung mga may gusto ng humor na ganun. Kumbaga, it's a representation of the population already in terms of statistics. Lumalabas na yung kanya-kanyang mga subgroups of the population through the comedy and humor. Ang galing, no? Kasi nga, nung start yung stand-up comedy revolution, ng Comedy Manila, muna parang labo-labo muna. Kung sino muna talagang mga gustong mag-stand-up comedy. And then dumadami yung characters. Habang lumalaki siya. Kasi nanonood ako laging variety rin. So merong mga malalaki, may mga maliliit, may may bading, may may parang iba-ibang representation na nun. Pero unti-unti pa lang siyang nag-grow. No? Parang depende kung sino lang ang nag-stand up comedy. Pero dahil na-start Lumalawak na nila na. yun, lumalawak. Tapos dumadami yung nagkakaroon ng interest.
Tapos ngayon na napupuno na yung yung barkada, Oo. nagkakaroon naman na ng Subgroups, Oy, oo. mas nagkakaintindihan tayong mga geek. Oo. O nagkakaintindihan tayong mga konyo. Lumalabas yung mga O pwede na groupings. magkaroon ng sariling show. Oo. 'Di ba? Nagkakaroon ng sariling podcast. Nagkakaroon na ng sariling community. Pero habang parang lahat 'yon under one pa rin Umbrella of stand-up Comedy Manila. local comedy Yes. scene Masaya. Oo, masaya siya. Hindi, Super. paano nangyayari? Dumadami yung anak ni GB tsaka ni Jeannie. Ay, Yun hindi. eh. Hindi kasi parang we still look up to GB as the godfather Ay, nga. grabe. Grabe. Oo, So, para mas maraming inaalagaan si GB, Oo, technically. oo na rin ako. Kasi kung napupuno si GB, sa akin naman napupunta yung galit. Interye. Oo, nga. Ino-open mic mo naman. Oo, Diba? Pagka napupuno So, may ka, release ino-open. pa rin naman ako. Umiikot pa rin naman. Hindi siya naging material. Tama. Pero, ayun nakakatuwa. And even for the audience, so una maganda yun for the comedians mismo. Kasi, hindi ka na forced to comply kung ano lang yung Uso na joke. uso or Uso meta na ng theme. ng comedy. Parang kung may sarili kang flavor ng comedy, Yeah. sabi kanina ni D, yung nakakatawa for you, kaya mo maging confident na yun yung What you bring into the oo, community. Yeah. 'di ba? Hindi yung parang kasi ito yung mas nakikita namin tinatawanan ng mga tao, mas pangmasa ganyan. Kailangan maging ganun din ako. Nakikita mo nang may sariling audience na yung nakikita mong may nakakita na rin sa'yo. Oo. Di ba? Di ba? Parang gano'n. So, na-empower din yung niche group na yun. So, yun yung sa so, kunyari, try ka mag-stand-up comedy, mas into geek things ka, may empower ka to try. Hindi ko kailangan maging katulad ni James or style ni Nono dahil ganito yung gusto ko. Pagdating naman sa audience, hindi ka na rin ma-left out masyado kung hindi ka nakaka-relate dun sa isa. Or hindi ka masyado natatawa, sabihin natin, may ibang flavor kang gusto, biglang meron ka nang pwedeng puntahan. Tama. So, ang na-appreciate mo rin siguro isang buong show, swerte mo kung lahat na nakaka-relate ka or natatamaan ka. Meron mong ganun. Pwede kaya. Unless may different personalities ka. Personality, relate ka sa lahat. No? Pero diba, at least may pagtanggap ka. And then, pero okay din naman kasi na kung hindi ka nakaka-relate directly to that, meron ka naririnig na ibang perspective. Or may nakikita kang ibang natatawa doon. Diba? Pero wala, nakakatuwa lang na yung ang lawak na nung stand-up comedy scene. And I feel like ngayon, since group yourselves into ganito. Nakaganon na ngayon. Group yourselves into geeks. Pero hindi siya intentional in a Hindi, way. hindi nga. Natural siya. Parang like in any school. Which is nagkakaroon good. ng barkada. Kasi organic talaga siyang nangyayari. Oo. Hindi yung pilit. Na hindi yung pinag-grupo Grupo talaga kayo tapos ayaw nyo sa Pero isa't technically, isa. that's how we started. Kind of. Because we were not friends first and then we were a group. Kasi kami lang yung mga babae back then. Pero buti nag-click. Oo. Buti. Oo naman. Para makaabot dito, tapos makaproduce kayo ng isang Bobbies. Ay, grabe. Yun pa lang, ang laki na. Ang laki. Ang laki. Grabe. Diba? Pero yun nga, maganda. Natural lang siya nangyayari. And yun naman yung pinaka-okay. Pero naturally din, lumalabas na rin yung mga issues. Like in any community na lumalaki, lumalabas yung mga ego ng mga tao. Pero we deal with it. Oo. Kami as audience, masaya rin naman kami Sa issues, no? And not just in Comedy Manila. Chismis din naman kami. Tama naman. Pero natural siya. It's part of the growth. Kasi kung hindi, kulto na yun. Oo, na parang I wala lang. love you. Oo, you love me back. Natural na may banggaan. Matter of paano na lang din ihahandle. Kasi lahat passionate. Oo. Kaya ganon. And okay lang din. Kung may kanya-kanyang nagpa-part ways, okay lang. And then may sariling grupong audience din yung grupo na okay lang din. 'Di ba? Pangalanan. Hindi, wag na. Pero, mas nurturing yung kada niche na yun. Habang
si GB leading the pack. Right, And right. syempre, sina Red, sina Oo, Victor, oo, the oo. pioneers, ganyan. Mas, overseeing din. Parang ganon. Pero ang ganda na independent din yung mga groups. Subgroups. Pero Oo. isang group din siya. Oo. Yes, Helping yes. each other Yeah, we out. see that. Diba? Yeah. Ang saya. Okay, sige. Lipat tayo ng topic bago tayo isa sa mga reasons din gusto ko kayo makausap kasi unique din tong tatlong girls yung kausap ko sa pod, no? And dahil sa recent lang din development ng buhay relationship ko, ng buhay ko. No, so hayop. Counseling pala ito. Counseling Therapy. pala. Therapy pala to. Hindi, 'di ba kinasal ako nung August last year. Okay. So bago lang. Congratulations. So, thank you, Oo Kay. nga, congrats. So bagong phase ng buhay. And then kami ni Rich, na-open ba namin to? I think na-open naman namin na gusto namin magka-family. Gusto namin magkaroon ng kids, ganyan. And kayong tatlo, meron na, no? So, kumusta ang experience magkaroon ng kids? Having Yun lang. kids? Oh, having kids. Hindi na kasi pwedeng, once you have kids, hindi na pwedeng, na iba. pwede bang No return, hindi no na lang. exchange. Wala na. Andyan na eh. Wala nang, paano kaya kung wala? Yun na pala yung iniisip baliktad. Masaya. Masaya siya na nakakapagod, pero mas fulfilling siya. Kasi may responsibility ka na, it will grow your maturity. Tsaka it will test your sanity, your patience. Pero maganda siya kasi meron kang mission sa buhay na to to make, kumbaga may future ka to look forward to make it better. Kumbaga yun yung iniisip mo, yung future, yung may pinaglalabang ka na ngayon, mas galit ka sa mali, yung kumbaga parang kung galit ka na ngayon Ali, si sa mga Ali, mali, paano pa mas yan? magiging galit ka pa sa mga maling nangyayari sa mundo because you're thinking of your responsibility for the future because of your kid. Yun yung Parang na-extend no? Oo. Kasi tumatanda ka 40, 50. Konti na lang yung nakikita mo. Biglang nagkaroon ka ng 1 ulit. Oo. Extend na naman siya. Gaano katagal pa tong batang to na nanggaling sa akin? Si Bobby's to ha? Naku, mukhang hindi tatagal yun. Isa pa yun, nagbabike din yun, di Kailangan ba? niyo muna. Nagbabike din yung Pagod na packet. pagod. So, ayun, parang ang Exactly sinabi mo kasi I had my last child, 43 na ako eh. So parang nung akala kong quota na ako sa first 2 ko, ito na naman parang something to look forward to, na-extend na naman yung parang abangan mo yung toddler stage na, abangan mo yung nag-aaral na siya. Pero in a good way, But I think you and your wife, Rich, you're in a good stage already to have kids. Kasi parang nauna na yung purpose sa inyo eh. Nasa mindset na kayo na you want to set a good future for the nation. For you especially. Because I know you more than your wife. So, mas tatatagan lang yung magiging advocacy nyo, yung purpose nyo pag may kids na kayo. Ba't naiyak ka di? Hindi ko naiyak. Isip ko lang yung mga sasabihin ko. Wow. No? Kasi syempre ako kinakabahan din ako syempre kasi parang, ilang taon mo nang sinet yung sarili mo na ikaw, na parang figuring out yung dynamics mo sa sarili mo. Diba? Okay, kampante na ako dito sa kung paano ako gumagalaw sa mundo. Parang ganun. Kilala ko na yung sarili ko. And then, partner ko naman, si Rich. Ilang years na namin dine-develop yung relationship namin. Na ganito kaming dalawa. Kami with the world. Parang ganun. Yeah. Pero kapag may bago na ulit, hindi ko, uncertain yung terrain na yan Na how will Mangangapa. that affect yung individual selves namin and kami as a couple. Lalo na ang dami namin gustong gawin. Ang dami naming ako sa work ko, ang dami kong gustong magawa. Si Rich, ang dami niya ring gustong milestone sa pagiging athlete niya. Physically, kailangan go, ganyan. Pero may kailangan ng intindihin about kung gusto namin magkaroon ng baby. Kailangan health. Tsaka bodily changes for the woman, especially when you give birth. When you're pregnant. When you're pregnant and then after you give birth. Gano'n na pala kayo katagal nung wife mo bago kayo kinasal?
Around 2 years. 2 years. So feeling mo magkakilala na talaga kayo? Definitely, marami pa. Marami pa. Marami pa. Yang marami na yan, once na nagkaanak kayo, mas marami pa kayong Matututunan. kailangang matutunan sa At isa't malaman isa. sa isa't Kasi sabi nga nila, pag yung babae ng anak, a mother is born. So, ibang persona na naman yun. Iba pa yung pinakasalan mong Rach. Loko. Iba pa yung dinate mo na Rach. Tinakot. Iba-ibang ano yan. Tapos siya, sa'yo, ganun din. Iba yung ali na dinate niya, iba yung ali na Na tatay, pinakasalan niya, oo. at iba yung ali na Na tatay magiging niya. tatay. Oh my Totoo yan. Totoo yan. Iba yun. So, mas malaki siyang adjustment. Pero, sobrang fulfilling niya. Oo, nakakapagod pero very, very fulfilling siya. So, Athlete pala at siya. saka i-prepare nyo rin yung sarili nyo na yung mga ginagawa nyo ngayon, sobrang drastic yung change niya, lalo pag may baby na. Madami kayong hindi na magagawa, ganyan. Naalala ko Temporary lang naman. Temporary, pero for a woman after giving birth, parang babalik yung real self mo 3 to 5 years. Sabi mentally especially. Oh, shucks. Kasi postpartum. Postpartum, hindi para maging ready Oo lang nga kasi. yun nga eh. Gusto kong marinig yan kasi hindi ko alam eh. Oo. Wala pa, napakalayo pa ng mundo ko sa and we're trying and baka magulat ako eh. So parang hinahanda ko rin yung sarili ko para prepare din ako for her, para sa aming dalawa. Correct. And dun sa baby. Kasi, syempre yun nga, sabi ko kami pangalang as mag-asawa eh. No, na wala pang 1 taon. Marami pa kaming finifigure out. No? Pero gusto ko rin naman yung mga sinasabi ni Kay na parang, andun pa rin naman yun eh. Nandun pa rin yung pagiging individual ko, pagiging individual niya, Madadagdagan. pagiging kami as a couple. Yes. And then may another layer na kami as parents naman. yes. And parang yung sinasabi mo rin kanina, Jeannie, na may extension ulit yung relationship nyo. Parang something to look forward to again. Yeah. No, na, syempre ngayon, buhay may asawa, iniisip na namin paano kami, tinitignan namin yung future. Pagka nagkaanak ka naman, may extend na naman ulit. Oo. Na may tinitignan naman kami for this kid. And kaming dalawa as the parent of this kid. Parang ganon. Kaya tingin ko kung ano man nga yung naipon naming foundation as individuals and as a couple, Importante. nandyan, intact. And yun nga, it will only get, parang mas madadagdagan ng layer ng meaning Right. yung mga pinaglalaban namin. Oo. Right. Parang feeling ko nga hindi nga siya paurong eh. Kasi hindi, bibigat. Kasi, Hindi. although, Hindi. gets kasi sabi ni Kay na maraming magbabago. May mga hindi na kami magagawa. Siguro mas mas literal eh. Pero yung, at the parang heart of it, Essence of it, the heart of parang mas nagkakalaman yung ginagawa mo. Oo, Correct. mas may meaning siya. it. Saya, Okay. actually, masaya. Oo. Masaya siya. Masaya siya. Masaya. Shucks, masaya kaya? Masaya. At saka, kung baka lang may nampe-pressure sa inyo na magkaroon ng baby, Parang hindi. wag Wala, kayo wala. magpapapressure. Walang pressure. Mas tinatanong ko siya. Tsaka, enjoyin niyo yung journey habang ginagawa niyo. Kasi once lumabas, parang hindi na siya ganun ka-intimate. Kasi may baby na kayo eh. Oo nga, gets. So, habang kayong dalawa pa lang, lahat ng intimate moment na kaya nyong Savor kunin, it, oo. savor it talaga. Tsaka talagang enjoyin nyo. Jeannie, ganun. Sige, go. Dito, ako lang parang once you have a baby, just be prepared also to have your heart parang jump to that person each and every time. Alam mo yung feeling na parang, andyan ako parang, iba, yung puso mo nandun sa bawat anak mo. Oo. Yan, totoo na iyak na ako. Shucks, kasi nga totoo eh. Nanggaling sa'yo eh. Iba eh, no? May ibang... And yun, baka mas magets mo yung magulang mo. Eh. Yun. Oo. Lalo yung nanay nyo. Shucks. Ganun nga ba? Oo. Parang marami kayong, shucks, kung alam ko lang. No? Oo. Para Ganun sana, pala. tama pala siya. Dapat nakinig talaga ako. Na dapat ganito pala yun. Iyak tayo! Ano na to ah? Ano na to? Session na talaga to. Kasama ko mga mommies. Pero yun nga sabi ko kanina kay D eh. Parang wala pa rin kami sa stage naman na nakakakwentuhan namin yung friends namin about parenthood. For boys, ganun pala sila. No? Masyado pang maaga din eh. Parang yung mga iba ko rin namang kasama, it's either maaga silang nagkaanak, medyo malaki na yung mga anak nila, or ngayon pa lang nagtatry. And siguro dahil nga hindi pa naman kami nasa point na talagang
tara, gawa na. Parang, Oo. ano lang, trying it out. And then Kung magkaroon meron, na, edi good. go. Ganun daw sila Correct. Mali. Ganun pala. Ganun pala, hindi ganun. Ganun. Ayun. Baka dapat yung yung style ni Kay. Oo. Ayoko. Ayaw. Bukas meron na. Diba? Ayun. Pero, ayun lang. Ako lang, being lang din. Gusto kong marinig it from sa inyo mismo. And sa girls. Siyempre, kakausapin ko rin yung mga friends kong guys, no? Paano rin magtatay, ganyan. Pero gusto ko rin, yun nga kasi yung pinag-uusapan natin kanina kung paano rin nagcha-channel yung energy ng female sa comedy scene. Di ba? Paano nyo rin hinahatak yung isa't isa pagdating sa comedy. So, syempre, iba yung connection nyo rin mga babae. Kaya feeling ko, parang mas magigets ko yung dadaanan ni Rich kung sa inyo manggagaling. Ganon. So, ano pa nga ba? Ano pang pointers ang meron kayo pagdating sa, nasa stage pa lang kami na trying eh. So sa totoo lang ako sinasabi ko siya ngayon, pero hindi pa naman sure kung magkakaroon. Kayo ba nadalian kayo to Conceive? Naku, nakatingin ka. Sobrang Pag yun na akong tanongin dyan. Si Kay. Diretso na si Kay. Kayo ba, Ako hindi nahihirapan eh. Mm. Parang, hindi. Basta nabigay lang, hindi ako nag-ask. Nabigay lang siya sa akin. Pati yung bunso namin, malaki nga yung gap eh. Parang 7 years. Tapos, hindi kami nag-ask. Bigla na lang siyang dumating. Sa akin, yung pinakabunso, hindi ko in-expect. We were planning for just have 2 kids. Nakatulong yung stand-up comedy. I think I was so yung hormones ko, relax, dopamine, high level. Tapos, easy pregnancy. So, sabihin mo kayo, just huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Enjoy niyo lang. Talaga. Have a good mindset. And then lalo na healthy naman si Rich eh. Nag-athlete siya eh. Oo. Kung wala, edi okay lang din. Diba? Watch a lot of comedy shows. Totoo, no? Edi, tsaka, Nasa element. komedyante din to eh. Kaya nga eh. Oo. So, okay. Maging healthy at saka, yun nga, at to be honest, gusto ko pa rin yan marinig kahit na parang feeling ko naman kami, ina-apply na rin namin na parang hindi kami nagpapapressure, hindi rin kami, yun, mas gusto namin dumating siya ng At your own pace and time. nandyan. Pero rin, conscious din kami dun sa sa cycle, ganyan. Sa kailan siya pinaka-fertile, ganyan. Para mas higher chances of winning. Chances of winning. Pero yun, wala, nakaka-excite lang din. Kasi nga, baka nga, curious din ako sa magiging kami. Kapag ka nandyan na. Anong kind of, rin kami, couple, kapag nandyan na, or anong kind of dad ako, ganyan. Surprisingly, millennial dads are the best daw. Parang 3 times more hands-on than the fathers. Dahil millennial ka, no? Generations before. Pero si Arch Gen X. Pero good dad naman din siya. Kumbaga mas aware kayo of what a good dad should be, a good husband should be. Si Anton. Yung husband ko, siya yung nag-aalaga dun sa 2 kids. Ako yung nag-work. Siya yung breadwinner. Tapos Wala sobrang namang okay ganun, niya. Okay sila. He gave up his work in Japan for the 2 kids. Para maalagaan yung dalawang bata. So, nag-enjoy siya. Surprising. Well, hindi naman surprisingly. Pero, di ba, kasi ang alam natin, di ba, yung mga tatay, macho-macho, hindi mo mautusan. Hindi, alam mo yun. Pero siya, lagi niya sa akin sinasabi na i-enjoy niya. Tsaka importante yung support. Yung hindi lang kayo as a unit, kumbaga parang pati yung extension, family extensions niyo. Tita. So, Wag lang kabit na extension. iba yun. Hindi importante yun. Wag yan. Din support din, pero Uy, parang mataas yung statistics and likelihood pagka kunyari kakapanganak lang ng babae, nagkakabit yung asawa. Ganun? Oo, kasi parang hindi mabigay yung needs. intimacy eh. ba yan? Ano ba yan? Just so you know. So, tatanong ka kung ano yung mga possibilities.
Okay yan, okay na ma-cover natin lahat ng mga pwedeng i-expect, no? Pero, tingnan natin. At saka bago pala, syempre, mga anak si Rach, magpe-pregnancy muna yan. So, ang dami ding mood swings Ay, yan. oo, So, be naku, ready, Ali. So yun, iba rin. Oh, iba din yun. iba din. Kasi Hormonal depende kasi changes sa... Parang 9 months yun ng regla. Yung mood na yun. Iba-iba ah. yun. Pero walang Totoo. regla. Like, yung headspace. Kasi iba-iba kasi yung pregnancy. May mahirap, may alam mo yun. Tsaka iba pa akong babae daw yung binagbubuntis. Isa iba, naibahan kaya, kunyari babae, lalaki yung pinagbubuntis. Doon sa pangalawa lang kasi 'di ba kaka-CS ko lang CS Ay, oo. tapos CS na naman. So iba 'yun. May merong morning habang sickness, ganyan. ini-imagine ko lang, so habang kunyari, pregnant si Rich, kung may tigi-isa kayong masasabi sa akin na Ali, alam mo ikaw, yun. Habang pregnant siya, ano yung pwede niyong ma-remind sa mga nakikinig din na kunyari dadaan doon, kayo kayo dumaan sa pagkabuntis na hindi namin mararamdaman ever. No? Anong pwede niyo anong gusto niyo sabihin lang? One thing lang. May it be small or big na reminder habang buntis yung babae. Sa akin, wag kang OA. Yung wag masyadong inaalalay mo na masyadong Kumbaga kung ano lang siya at that day, at that moment, kung ano yung kailangan niya na nakikita mo, yun lang ibigay mo. Hindi yung bababa ka, ibigay. Hindi siya gano'n. Kumbaga parang like, kung kunwari may buhat siyang may buhat siyang groceries or what, na alam naman ng katawan ng babae na kaya niya. Hindi yung parang, ako na yan. Yung parang, OA naman. Gets. So parang, at every moment mo lang makikita kung ano yung kailangan niya. Parang Maganda yan. Wag OA. Ikaw ba, Kay? Ako just be there. Support mo lang talaga siya. Kasi yun nga, sabi nga ni Jeannie, alam kasi namin kung kaya namin yung ginagawa namin or hindi. Yun lang, pagka may mga cravings lang, most likely sana pakibili. Oo, grabe to. Tsaka nag-shoutout ka pa ng mga cravings mo. Meron ba dyan? Kasi minsan, katulad nung pregnancy ko dun sa dalawa, yung dalawa kasi nung naglilihi ako, wala si Anton. So, ako lang mag-isa. So, kung ano yung gusto kong kainin, ako yung naghahanap kung saan. Hindi ko naranasan yung gusto ko nung bili mo ko. So, feeling ko mas siya, Sa mas third ang baby sweet niyo. siya. Wag naman na. Ayaw mo, okay? Ayoko na. Oh, yeah, dadating yan. Okay na ako. Ay! Yun na, basta just be there. Lalo sa mga check-ups. Sana laging samahan. Yes. Ang malaking bagay yun. Ibang support din yun. Okay. Sa akin, parang just let her know that her fears and emotions are valid. Kasi ang daming tatakbo sa utak ng babae pag buntis. Pero wag mong sabihin na parang, wala yan. Basta, just listen and then let her know her emotions and everything that's going on with her body and her mind. They're happening and they're valid. Ang ganda. Saka ang dami kasing physical changes niyan. Minsan may mangingiti, may mga imperfection na mga kung ano. Pag sinabi na ni Rach na, Ali, ang pangit ko, hindi. Ay, di yun yung valid. Hindi. Ano lang yan. Babalik din yan. Okay ka lang. Lagi mo siyang reassure na okay lang tawagan yan. natin si Ganun talaga. Belog. Kasi babalik din naman sa dati after mga anak. Mga ilang weeks, babalik din siya. Ganda nun. Wag OA, be present. Tsaka valid. Valid your emotions. Mga nakikinig dyan na nasa ganitong phase na trying o kaya magkakaroon ng baby, narinig na natin sa lady bosses mismo yung mga reminders. And ako, mahalaga sa akin to kasi nga parang hindi pa ako masyadong nakakausap sa mga friends ko about it. Magsisimula pa lang. Pero may kayo mga una. pamangkin ka, Ali. Oo naman, meron. Pero hindi pa ganun sila karami. Dadagdag pa lang kami. Okay. Kung sana matuloy. Pero T-shirt namin. Oo nga pala. Suot mo na nga eh. Ay, oo nga pala. T-shirt. Hindi, mamaya ba yun Oo, sa mamaya. Mamaya bibigay ko mamaya sa niya, sa Abangan episode. yung episode na may Oo nga pala. Pero napasarap na yung kwentuhan natin with the lady bosses. No? Dinaanan natin yung stand-up comedy. And mahalaga sa akin tong latter part na itong
perspective nyo ng females pagdating sa trying and pagbubuntis, ganyan. And sana may nakuha rin yung mga listeners natin dyan. And sa mga nakikinig, no, Happy Women's Month by this time. Yay! Sa inyo, Happy Women's Month. No? Thank you. Siyempre, busy-busy yung lady bosses na tumbuhan na to. Hanapin nyo yung mga ginagawa nilang mga shows. No? At panoorin nyo. Para sa mga gustong magkaanak, manood kayo ng comedy show. Diba? Iba yung iba yung... Pang-release ng stress. No? Oo, para maging fertile kayo. Totoo. Saka syempre nakainom pagka galing sa bar. So yun na talaga ang perfect time. Marami sa comedy show. Pwede kayo mahanap ng bubuntisin nyo doon. Huwag naman agad-agad. Sorry. Sa mga single yun. Baka mahanap nyo kung sino yung Kung sinong fertile that day. Sino kaya mukhang mabuting ama to. Diba? Pero yun, gusto ko lang mag-thank you sa inyo, no, Jeannie, K, D, for guesting dito sa Linya Linya Show. And sana abangan nyo yung guesting ko naman sa Lady Bosses. Hindi ko alam kung anong mauuna, pero most likely magkasunod siya. Gagawin natin magkasunod para kung na-enjoy nyo to, mapapanood nyo rin, mapapakinggan nyo rin yung Lady Bosses. And sa mga audience ng Linya Linya Show dyan, na mas gusto nyong makarinig ng female perspective, Yes. women power, no, mga perspectives nila. At saka mga reklamo nila sa mundo. Makinig kayo ng Lady Bosses. Yun, kayo, meron pa kayong anything to say or to promote? Yung March 28. March 27. 27 pala. Baka 28 ka pumunta. March 27 sa Ma'am Sir Poblacion. Hindi pa lumalabas yung posters. Oo. Ma'am Sir Pero Poblacion. soon lalabas na yan. It's on All Women's Month. Pero kasama namin yan si D, si Kay, ako, si Marge, si Pura Luca, tapos si Aya. Oo, yun. So, baka may madagdag pa kasi hindi pa final yung lineup. So, yun. We'll see you Kita-kit there. sa Ma'am Sir sa Poblacion, Ma'am Sir. March 27 for Manood kayo Women's ng Month. stand-up comedy shows. Ang daming offerings ng Comedy Manila, no? And ito mismong mga kausap natin ngayon, napanood ko na sila mag-stand-up comedy. Nag-big stage na yan sa Linya Linya Land before. Ang galing nila lahat, no? And sana, yun yan, marami sa nakikinig sa Linya Linya Show, nakikinig na ng stand-up comedy, no? Nanonood na sila. Pero ako, iba rin yung level of appreciation ko sa mga ginagawa ng mga babaeng comedians. So si Jeannie, nung nag-perform siya doon sa show ni GB, grabe, kill talaga yung niya doon. Sinabi ko yun sa kanya right after, sobrang galing. So, and sa mga nagbabalak mag-stand-up comedy, mang gender na, pero kung sa mga nakikinig na babae, maganda na narinig nyo rin from them yung stories ng Lady Bosses. Sana ma-inspire din kayo. Mag-try. Yan maganda yan, Yes, no? please. Hindi naman puro shows lang Yes, agad. please. Ang daming open mic. Oo. Mag-try kayo. Yung Sabado de Bomba ba yan? Oo, Ang pwede John online. J. Online yan. Kahit nasan kayo, pwede kayo mag-try. No? So, mabuhay ang stand-up comedy scene. Linya-linya.ph. Nandyan din yung mga shirts namin. Ako, eto, dito nyo lang makikita yan. Linya-linya.ph. Meron kami with GB, with James, with Nonong, with Victor, with Red, with Cool Pals. Abangan pa natin kung anong mga lalabas this year, 2026, sa bilang big fan ang linya-linya ng comedy scene, ng Comedy Manila. Abangan nyo yung mga gagawin pa natin. Yun lang. Happy Women's Month, everyone. Thank you, Lady Bosses. Thank you, Ali. Thank you, Ali. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.